Hoy, Shenzhou. Uy, nandito na si Brother Wang. Uncle, Isinama mo na naman ang manugang mo para mamalengke? Wala akong magagawa. Pumipilit siyang sumama. Talagang nag-aalala siya para sa akin. Tay, mamayang gabi pag-uwi natin sa bahay, ipagluluto kita ng masarap. Nakakainggit ka naman. Oh, Brother Wang, ang ganda ng relasyon nyo ng manugang mo. Paano nangyari yan? Shenzhou, hindi sa pinangangaralan kita. Pero yung 3 mong anak na babae, lahat sila ay nagsisilbi na sa bayan. Hindi ka man lang nila maalagaan. Nakakaawa ka talaga. Ang 3 kong anak ay parang mga maniningil ng utang, hindi tulad ng manugang mo, napakampaalalahanin at maasikaso. Uy, Uncle, bakit parang hindi ko pa nakikita ang mga manugang mo? Balita ko ang 3 mong manugang ay sobrang yayaman. Minamaliit ba nila kaming mga taga-probinsya? Hindi ka man lang nila kinukuha para tumira sa lungsod. Brother Wang, hindi naman silang 3 ay. Hindi ba iyan ang pinakamayaman sa Yuncheng, si Young Master Lu? Hindi ba iyan ang sikat na bida, si Wen Yuheng? Pa, nakakita ako ng malaking artista. At pati na rin ang may-ari ng pinakamalaking gym sa Yuncheng, ang dakilang master, si Master Jiang. Ang 3 makulit na ito. Bakit sila napunta rito? Brother Wang, kunin mo ito. May kailangan lang akong asikasuhin. Uy, Tay! Pa! Bakit niyo ako sinundan hanggang dito? Nagtago ka pa at nilihim ang iyong kinaroroonan para lang ba magbenta ng mga gulay dito? Pa, alam niyo po ba kung kaming 3 ay nahirapang maghanap sa inyo? Totoo po yun, pa. Nagawa niyo po ba talaga kaming iwanan na 3? Mga anak, ang lugar na ito ay ang probinsya ng nanay niyo. Gusto ko siyang hintayin na bumalik dito. Pa, bakit niyo pa hinihintay ang walang hiyang iyon? 30 taon na siyang hindi umuuwi, hindi siya karapat-dapat hintayin. Zinan, bakit mo naman sinasabi ang mga ganyang bagay? Noong umalis ang nanay mo, iniwan niya naman sa atin ang lahat ng naipon niyang pera. Pa, nagawa niyo nga pong iwanan kaming 3? Hoy, Shenshu, bumalik ka muna bilis. Bumalik na ang asawa mo. sige, pabalik na ako. Pa, anong nangyari? Bumalik na ang nanay niyo. Po? Aalis na ako. Bumalik sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, bumalik na kayo sa mga ginagawa niyo. Huwag niyo akong sundan. Ngayong nahanap na natin si Papa, hindi na natin siya hahayaang makaalis pang muli. Tama po, Tara. Shenshu, ipinapaubaya ko na sa iyo ang bahay na ito. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang mga magulang mo at ang ating 3 anak na babae, aalagaan ko rin silang mabuti. Huwag kang mag-alala. Pagbalik ko, tinitiyak kong gagaan ang buhay ng ating pamilya. Hihintayin? Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Niyan? 30 taon na. Bakit ngayon ka lang bumalik? Ikaw ba ang walang kwentang asawa sa loob ng pamamahay ni Chen Nian? Sa nakikita ko sa itsura mo, nakakasuka ka. Nian. Sino siya? Siya, ang asawa ko. Paano naman ako? Ano na lang ang halaga ko sa iyo? Bumalik ako rito para lang makipagdiborsyo sa iyo. Makikipag-divorce ka? Nanatili ako sa inyong pamilya Chen sa loob ng 30 taon? Hinihintay kita sa loob ng 3 dekada. Ang mga magulang mo, inalagaan ko hanggang sa huling sandali. At ang 3 anak na babae, pinalaki ko silang lahat. Nagpakapagod ako para itaguyod ang pamilyang ito
Tapos, sasabihin mo sa akin ngayon na gusto mong makipag-divorce? Ikaw? Pwede ka namang mag-asawa ng iba. Pinilit ba kitang maging tapat sa akin? Chen Nian. Talagang wala kang utang na loob. Kaya siya makikipag-divorce sa iyo. Ay dahil sa konsensya niya, sinamahan ko siyang magsimula sa wala para kasama siyang bumuo ng masayang tahanan at ibinigay ko ang lahat ng ari-arian ko para ipuhunan niya. Anong maibibigay mo sa kanya? Balak mo ba siyang ipagtayo ng kumpanya mula sa pagtitinda ng gulay? Tingnan mo ang itsura mo, na parang hampas lupa. Mayroon bang kahit ano? Nakarapat dapat para maging asawa ko. Ang perang ito, kahit isang buhay ka pang magtinda ng gulay ay hindi mo kikitain. Kapag pumirma ka, lahat ng perang ito ay mapupunta sa iyo. Hinding-hindi. Pinapapirma niyo ako para lang maging malaya ka kasama ang lalaking ito? Nananaginip kayo ng gising. Huwag mo nang antayin na mas lumala pa ang sitwasyon. Chen Nian, 3 dekada na. Ngunit ako si Shen Shu. Hindi ko man lang napansin na isa kang masamang tao na walang utang na loob. Ha ha ha. May tao ba riyan? Bitawan niyo ako. Sa ganitong paraan, siguro naman ay kontento ka na. Ayos na rin ito. Matapos ang 30 taon na pananatili ko sa tabi mo, dapat mo rin kaming bigyan ng anak ko ng karapat-dapat na pangalan. Dalhin siya sa loob at papirmahin. Huwag niyo nang asahan. Ang anak namin ni Chen Nian ay nakatakdang ikasal sa tagapagmana ng mga pamilya Lu. Sa hinaharap, kami na ang magiging biyenan ng pinakamayamang pamilya. Hinding-hindi mangyayari iyan. Pumirma ka na lang dahil baka maisipan pa naming dahil sa 30 taon mo sa pamilya Chen ay bigyan ka namin ng kaunting pera. Papirmahin siya. Ayoko. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Ang isa ay traidor sa asawa at ang isa ay mang-aagaw. Ako mga agaw. Sino ka ba sa akala mo para pagsalitaan ako ng ganyan? Ako ang tunay na asawa ni Nian Yan. Hindi ang isang hampas lupang tulad mo. Maging matalino ka, pumirma ka na agad. Kahit anong parusa ang gawin mo, hindi ako pipirma. Ayaw mong pumirma? Pwes, ikaw at ang anak mo, huwag niyo nang asahang magiging maayos pa ang lahat. Hindi mo ba sila sariling anak? Bakit mo ito nagagawa? Bakit naging ganyan ka kasama? Hindi ko kikilalanin ang mga mahihirap na tulad niyo. Sige. Anong gagawin mo? Lumayo ka. Lumayo ka. Subukan mo lang. Chen Nian. Tingnan mo, ang litrato ng iyong mga magulang. Tanungin mo, ang konsensya mo sa ginagawa mo, tama ba itong turing mo sa akin? Wala ka bang kinatatakutan? Anong dapat kong ikatakot? Nung umalis ako noon, iniwan ko na ang lahat ng naipon ko para sa inyo. Ano pa bang hindi mo nakakamit? Ikaw, Ako ang asawa ni Chen Nian. ibigay mo sa akin. Akin na. Huwag. Huwag niyo nang gawin. Makinig ka sa akin, lumayas ka na dito. Itapon niyo siya sa labas. Bitawan niyo ako, Chen Nian. Magsisisi ka sa gagawin mo. Hindi ako aalis. Hinding-hindi ako aalis. Saang bahay nga ba iyon? Nasaan na ba si Papa? Zeyan, papa mo ito. Maaari mo ba akong sunduin at iuwi na?
Zeyan, nandito si Papa. Maaari mo na ba akong sunduin para makauwi? Pa, punta na kami agad. Anong nangyari sa inyo? Wala dito ang mga anak ko. Kayo lang ang maasahan ni Papa ngayon. Pa, wag po kayong mag-alala. Nandyan na kami agad. Maari mo na ba akong iuwi sa atin? Parang umiiyak si Papa. Tara, Halina kayo. sunduin na natin si Papa para makauwi. Pa, ang pag-aaral namin ay kinuha na ng gobyerno. Kaming tatlo ay sasali sa isang lihim na eksperimento. Ang babait ninyong mga bata. Nagtagumpay na kayo. Patawarin niyo po kami kung nagkulang kami bilang mga anak. Kapag natapos na ang 5 taon, babalik agad kami. Huwag po kayong mag-alala pa. Magandang balita po ito. Magandang balita nga ito. Napakagandang balita. Walang problema pa. Nandito pa kami. Aalagaan namin kayo. Tama po iyon, Pa. Pa, anong nangyari sa inyo? Nasira ang litrato. Pa, maari pang maayos ang nasirang litrato. Ibigay niyo po sa akin. Hahanap ako ng gagawa nito para sa inyo. Ang litratong ito ay ang alaala na iniwan sa akin ng mga bata noong umalis sila. Ayos lang po iyan, Pa. Tayo muna tayo. Halina kayo. Dahan-dahan lang. Hello? Papuntayin niyo agad ang doktor dito sa bahay. Ipaalam niyo sa akin kung ano ang nangyari kay Papa kaninang hapon. Kapag nalaman ko lang kung sino ang nang-api ng ganito kay Papa, talagang tatapusin ko siya. Sila iyon. Big brother, kilala mo ba sila? Ang kapatid ko na si Zeyu ay malapit ng magpakasal. Ang 2 taong iyon ay ang kanyang mga biyenan. Pero kahit na biyenan sila ni Zeyu, hindi nila pwedeng apihin si Papa ng ganyan. Gawin natin ito. Magdaos tayo ng welcome party para kay Papa. Ipapakilala natin siya sa lahat. Titingnan ko lang kung mayroon pang maglalakas loob na hamakin siya sa Yuncheng. Gawin natin iyan. Kuya, Zeyu, halika rito. kuya, bakit mo po ako pinatawag? Zeyu, pabalik na ang biyenan ko. Iyong makapangyarihang biyanan mo? Sa wakas, babalik na rin siya. Maghahanda ako ng isang piging para sa pagdating niya. Hindi ba at ikakasal ka na? Isabay mo na, isama mo ang pamilya ng boyfriend mo rito para makilala ko rin sila. Sige po, walang problema. Ano? Sige. Sasabihan ko na sina Mama at Papa na maghanda. Anong nangyari, anak? Ma, Pa, sabi ni Zeyu, isasama niya tayo para dumalo sa isang piging para sa kaniyang kuya-kuya. Bakit hindi muna ang mga magulang? Bakit kailangang makipagkita sa kuya-kuya na iyan? Hindi ko rin po alam. Itong young Master Lu na ito, ang tagapagmana ng Lu Group. Si Zeyu naman ay isang ikalawang anak na babae. Ang lahat ng mayroon siya ngayon ay galing lahat sa kaniyang kuya-kuya. Kaya naman natural na makipagkita muna sa kaniyang kuya-kuya. Ganoon pala iyon. Kung ganoon, dapat tayong maghanda ng mabuti. Dapat tayong magdala ng mga regalo. Hindi tayo dapat mapahiya sa kanila. Sige po, maghahanda na po ako ngayon. Tingnan mo, talagang maasahan ang anak natin. Hindi dapat makasira sa kaniya ang pagiging anak niya sa labas. Bilisan mo, makipaghiwalay ka na sa walang kwentang asawa mo. Oo na, alam ko na. Kapag si Tianyue na, ang napangasawa ni Pamilya Lui Kalawang Binibini, sa huli, siguradong tayo ay mangingibabaw sa buong Yuncheng. Hahaha. Zeyan, Yuheng, Zinan. Magsabi kayo ng totoo. Kayong tatlo ba ang gumawa nito? Pa, ang piging po na ito, ako ang naghanda. Bihira lang po kayong makauwi rito, kaya dapat lang naipagmalaki ko ang aking mabuting biyanan. Naaalala niyo pa ba noong taglamig? Noong may taping ako sa labas. Kayo po ay naglakbay ng 3 oras sa bundok para lang dalhan ako ng sopas na manok. Oo nga po, Papa. Noong nakaraan na halos masagasaan ako, hindi niyo po inisip ang inyong kaligtasan, mailigtas lang ako. Sus, Lahat po ng kabutihang ginawa niyo sa amin ay itatanim namin sa aming puso. kayong tatlo talaga ang aking mga anak. Dapat ninyong malaman na pinakasalan niyo ang aking mahal na prinsesa. At sa loob ng maraming taon, nandyan kayo para samahan at alagaan ako. Magkakapamilya tayo.
Ang maging mabuti sa inyo ay nararapat lamang. Pa naman, hayaan nyo na kaming magsilbi sa inyo bilang paggalang. Tama po pa. Sige na nga, at sakto rin para maipakilala ko sa lahat itong tatlo kung mapagmahal at maaasahang mga menugang. Maganda rin ang naisip nyo. Mga anak, tingnan nyo. Ang suot na ito, kumusta? Pa, ito na po iyon. Mamayang gabi, siguradong kayo ang pinakagwapong biyenan. Tama po pa, maging maayos po kayong biyenan sa mayamang pamilya dahil kami ang siguradong mag-aalaga ng mabuti sa inyo. Salamat. Heto, Big Brother, naimbita mo ba ang dalawang iyon mamayang gabi? Sila ba ay darating? Siyempre, dahil sa panglalait nila sa biyanan ko, siguradong sila ay pakakainin ko ng alikabok. Napakagara naman dito. Aba, Kuya Ye, napakasuwerte mo talaga. Oo nga, Kuya Ye. Naging kapamilya ka na ng pinakamayamang tao. Huwag mo po kaming kalilimutan. Siyempre naman. Nakita nyo ba? Zio ay sobrang pinapahalagahan ang biyanang tulad ko. Magmadali ka, makipag-divorce ka na sa walang kwentang asawang iyon. Ngayon din. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ng piging na ito, pipilitin ko siyang pumirma na. Young Master Lu, nandyan na ang sasakyan. Hindi ba kuya ni Zeyo yan? Uy, asawa ko. Bilis, pagbuksan mo siya ng pinto. Kumusta po, Young Master Lu? Salamat ha. Hindi ito si Young Master Lu. Sino ba ang isang to? Anong ginagawa mo rito? Oo nga, sa ganitong marangyang lugar, ang isang dukhang gaya mo ay hindi na babagay rito. Siyempre pumunta ako rito para dumalo sa salusalo. Sino ba siya? Ipakikilala ko siya sa inyo. Siya ang walang kwentang asawa ni Nian Yan. Nagtitinda lang siya ng gulay sa kanto. Ang isang taong marumi na gaya niya. Karapat dapat bang pumunta sa lugar na ito? Anong masama sa pagtitinda ng gulay? Kahiya-hiya ba iyon? Hindi ba kahiya-hiya? Sa ayos mong yan, pumunta ka rito para magpakitang gilas sa kahihiyan. Ano bang balak mong gawin? Ano? Isang kabit at isang taong taksil sa asawa, hindi man lang nakaramdam ng kahihiyan. Bakit naman ako matatakot? Sandali lang. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ito ang piging ni Young Master Lu. Kapag pinalabas ka rito mamaya, huwag na huwag kang magmamakaawa sa akin. Chen Nian, huwag kang mag-alala. Ako, si Shen Shu, mawala man ako sa mundo, hindi hihingi ng tulong sa iyo. Zeyan, nasaan na ba kayo? Pa, medyo traffic po sa daan, parating na po kami. Sige, hindi kailangang magmadali. Mag-ingat po kayo. Opo, sige po, kita-kits mamaya. Bye-bye po pa. Hoy, Kuya, sa piging mamaya, may inihanda ka bang regalo para kay Papa? Malalaman mo rin mamaya. Huwag kang mag-alala, Lausan. Mamayang gabi, siguradong bibigyan natin si Papa ng isang napakalaking sorpresa. Kuya Ye, ito talaga ang inaasahan mula sa ranggo ni Sir Pamilya Lu. Tama ka, Kuya Ye. Kapag naging matagumpay ka na balang araw, huwag mo sanang kaming dalawang magkakapatid kalimutan. Hahaha. Mga ginoo, nais ko pong ipakilala sa inyong lahat. Ang ginoong ito ay ang biyanang lalaki ng anak ni Grupong Lu, si Ginoong Zhao Ye. Ayos. At ang ginang namang ito ay ang biyanang babae ng anak ni Grupong Lu, si Binibining Chen Nian. Sila ba ang mag-asawang ang pamilya Zhu na naging kamag-anak ni pamilya Lu sa kasal? Napakaswerte naman nila. Masyado lang tayong low-key. Hahaha. Ang suot niya ay pangkolektor. Ang halaga niyan ay lagpas $100,000. May nakakaalam ba kung ano ang pinagmulan niya? Alam ko. Huwag mong isipin na porke nagpalit ka ng damit, may tatago mo na ang amoy ng paghihirap mo.
Mukha ba akong mahirap? Kilala ko ang lalaking ito. Dating asawa siya ng asawa ko. Nagtitinda lang siya ng gulay sa nayon. Ay, oo nga pala. Dati niyang pinilit ang asawa ko na magkaroon ng 3 anak sa kanya. Dahil sa wala ng ibang pagpipilian, tumakas na lang siya. Mabuti na lang, nakilala niya ako. Zoe, ayusin mo ang pananalita mo. Huwag kang mag-imbento ng kwento rito. Nag-iimbento ako? Ang handaang ito ay inorganisa ni Sir Pamilya Lu para sa akin. Hindi ko alam kung paano ka nakalusot papasok dito. Mga tao, ilabas niyo siya rito. Ano ang gagawin niyo sa akin? Biyenan ako ni Sir Lu. Bitawan niyo ako. Teka lang, Ibalik mo sa akin ang litrato. nakikita niyo ba? Ito ang litrato ng pagpilit niya sa asawa ko. Na magkaroon sila ng 3 anak. Hala, totoo nga pala. Pinunit ko na ang isa sa mga litratong ito, paanong mayroon ka pa? Joye, ibalik mo sa akin ang litrato. Ako, pwedeng makipaghiwalay na ako kay Chen Nian. Tungkol sa mga nangyari noon, papatakasin ko na lang ang lahat. Gusto mo ba nito? Naku, huwag. Huwag po. Ito na lang ang tanging alaala na naiwan sa akin ng anak ko. Huwag. Kung ganoon, lumuhod ka sa harap ko. Oo nga, lumuhod ka at magmakaawa kay Kuya Ye. Lumuhod ka na. Ano? Huwag. Bitawan niyo ako. Ngayon, pwede mo na bang ibalik sa akin ang litrato? Ha 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 ha. Huwag. Walang hiya ka. Hayop ka. Dalin mo iyan, pati ang mga litrato ng 3 mong anak, at umalis ka na dito. Mga bata, Opo. ilabas niyo siya. Hindi kayo lulugi sa akin. Masusunod, ako narito. Sige, subukan nyo. Ang piging na ito ay inihanda para sa akin ng manugang ko. Ano, nagpapatawa ka ba? Kung ang manugang mo ay talagang may kakayahang magdaos ng piging dito, bakit nagtitinda ka pa rin ng gulay sa kanto ng baryo? Shenshu, pwede bang huwag ka nang magpahiya rito? Umalis ka na ngayon din. Ang manugang ko ay talagang ang panganay na anak ng Pamilya Lu. Lalong imposible iyon. Matagal nang kasal ang panganay na anak ng mga Lu. At isa pa, ang napangasawa niya ay isang sikat na eksperto sa agham. Huwag mong sabihin sa akin na nagtitinda ka ng gulay para mapagtapos ang isang dalubhasa. Tama, second young mistress ng Pamilya Lu ay ipinagkasundo sa aming pamilyang Tianyue. Ang piging na ito ay ginawa niya talaga para ipakilala ako sa kanyang nakatatandang kapatid. Mga bata, ilabas niyo siya. Bitawan niyo ako. Biyenan talaga ako ng panganay na anak ng Pamilya Lu. Kuya Ye, hindi ba dapat magtanong muna tayo sa kaniya? Paano kung... Walang paano-paano. Hindi ako lolokohin ni Zeyu. Huwag mo na kaming ipahiya rito. Huwag mong isipin na porke nagpalit ka ng damit, biyanan ka na ng panganay na anak ng Pamilya Lu. Napakayabang talaga ng walang kwentang ito. Noong isang araw lang ay nagtitinda ka ng gulay sa kanto, tapos ngayon, sinasabi mong biyanan ka na ng panganay na si Lu. Ha 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 ha! Maniniwala man kayo o hindi, ako talaga ang biyanan ng panganay na anak ng Pamilya Lu. Narito na si second young mistress ng Pamilya Lu. Nariyan na si second young mistress ng Pamilya Lu. Shenshu, tingnan natin kung paano ka pa magkukunwari niyan. Bitawan niyo ako. Uy, Zeyu, dumating ka na pala. Anong nangyayari dito? Naku Zeyu, pasensya ka na talaga. Itong lalaking ito ay dating asawa ko. Gumagawa siya ng gulo rito. Ipapatapon ko na sana siya sa labas. Nagpapanggap pa siya na biyanan ng kuya mo. Kung ano-ano ang pinagsasabi rito. Sinasabi mong ikaw ang biyanan ng panganay na kuya ko? Oo, ako nga. Nagbibiro ka ba? Isang malaking tao ang biyanan ng kuya ko. Paanong magiging ganito kaitsura ang isang katulad mo? Bakit hindi niyo pa asikasuhin ito? Kapag nakita ni kuya na magulo rito, gusto niyo bang mawalan ng trabaho? Lagot na. Young Master, inaapi po ang biyanan ninyo. Ano? Tingnan natin kung sinong matapang ang gumawa nito. Tawagin ang mga guard. Opo. Tara. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Pa.
Bitawan niyo ako. Ito. Siya. Pa, ayos ka lang po ba? Ayos lang ako. Ang litrato. Big brother, anong nangyayari dito? Halika kayo. Ilayo niyo si ikalawang binibini sa harapan ko. Hala, Anong ginagawa niyo? Diyan ka lang. Ikaw. Ang mga sugat sa katawan ng tatay ko, kayo ba ang gumawa nito? Hindi po. Nakiusisa lang po kami. Hindi kami. Wala kaming kinalaman dito. Hindi ko po siya kilala. Ha? Kung ganoon ay kayo nga iyon. Young Master. Wala talaga akong alam. Biyenan mo siya. Siya ay Dahil siya ang asawa ni President Chen. Kabit ka lang. May galit ka sa kaniya. Young Master. Nagkakamali ka lang talaga. Nagkakamali? Ang mga sugat ng tatay ko, sasabihin mong pagkakamali lang iyon? Ipagdasal mo na lang na maging maayos siya dahil kung hindi, lahat ng nandito ngayon ay tiyak na pagbabayarin ko. Young Master Lu, isa talaga itong pagkakamali. Kami ay... President Chen. Sige, kung gusto mo makipagdiborsyo at humanap ng mayaman, wala akong paki. Pero kayong dalawang walang hiya, kahit kailan ay hindi nyo dapat sinaktan ang tatay ko. Sinaktan mo ang biyenan ko? Humanda ka, tatapusin kita. Zinan, Pa, ayos lang ako. Ang sarili kong problema, ako na ang lulutas. Pa, Tahan na. Sige na. Anong gagawin mo? Sinasabi ko sa'yo, ako ang mapapangasawa ng anak ng pamilya Lu. Ang magiging biyenan ko. Anong balak mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Itong unang sampal na ito ay ginawa ko para sa iyong mga magulang dahil wala kang respeto sa kanila. Ikaw? Itong pangalawang sampal ay para sa tatlo nating anak na babae dahil hindi ka karapat-dapat na maging isang ina. Ako. Itong pangatlong sampal ay galing sa akin, si Shen Shu, dahil mas lalo kang hindi karapat-dapat na maging asawa. Nagtaksil ka sa ating pagsasama, sinira mo ang ating tiwala. Ikaw? Shen Shu. Anong balak mong gawin? Zhou Ye, ang sampal na ito ay para sa iyo, bilang isang kabit, at naninira ng pamilya ng iba, may mukha ka pa bang ihaharap? Tama na. Security, ilabas ang dalawang iyan. Humanda ka sa akin, hindi ko kayo mapapatawad. Hihintayin kita. Lahat kayo. Pasensya na po dahil nasaksihan nyo ang gulong ito. Kanina, iyong dalawang inilabas dito, ang babae ay asawa ko at ang lalaking iyon ay ang kinakasama niyang kabit. Ako si Shen Shu. Sa loob ng maraming taon, pinalaki ko ang tatlo kong anak na babae, inihatid sa kanilang pagpapakasal, pero ano ang kinalabasan nito? Ito ay puro paninira, pagkakanulo at pagtataksil. Napakasakit at katawa-tawa. halika, tara na. Tay, may sasabihin kami sa inyo. Talaga? Sa inyong lahat, ngayon formal ko pong ipapakilala ang aking biyenan na si Mr. Shen Shu. Tay, may isa pa po akong sorpresa para sa inyo. Talaga? Ito po ay isang black card na walang limit. Kunin niyo po ito. Gamitin niyo sa kahit anong gusto niyo. Salamat anak. Salamat. Ibibigay ko rin ang 20% ng share ng kumpanya ko para sa aking biyenan. Simula ngayon, kung sino man ang magtatangkang umapi sa biyenan ko, ay makakalaban ako, si Pamilya Lu ng Yuncheng. Ang dalawang taong pinalabas kanina, ang babae ay asawa ko at ang lalaking iyon ay ang kinakasama niya sa labas. Isa itong paninira, pagtataksil at panloloko. Pa, ma, ano po ba talaga ang nangyayari? Hindi ba dapat ay sisihin ang nanay mo? Noon, niloko niya ako at sinabing hindi pa siya kinakasal. Sino ang mag-aakalang ang tatlong anak nila ng lalaking iyon ay mayroong ganoong kalakas na mga manugang? Ngayon ay ako pa ang sinisisi mo? Naging mabuti ako sa iyo sa lahat ng taon na ito, di ba? Kung hindi dahil sa iyo, mapapalayas ba tayo sa labas ngayong araw? Kung ganoon, bakit hindi ka nagsalita noon? Nanood ka lang ba doon? Kung nanunood lang talaga ako noon, matagal na sana tayong napaalis. Alam mo ba kung gaano karami ang isinakripisyo ko para sa pamilyang ito? Kung hindi dahil sa pag-aaruga ko sa inyo, magkakaroon ba kayo ng ganitong uri ng pamumuhay? Noong wala ka pang kahit ano noon, ako ang kasama mo. Ngayon,
Gusto mo na ba akong paalisin? Wala akong sinasabing ganyan. Anong ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin. Ikaw. Hi, tama na iyan. Tungkol sa video na ito, ipinaalis ko na ito sa aming PR team. Pero isipin ninyo, kung ang videong ito ay makikita ni Zeyu, pakakasalan pa ba niya ako? Hindi dapat tayo magkamali rito. Niyan, mag-isip ka na agad. Anong gagawin natin? Tama po, ma. Ang walang hiyang iyon, sisiguraduhin kong magbabayad siya. Tay, huwag na po kayong malungkot. Maghahanap po ako ng tutulong sa inyo para ipaayos ang litratong ito. Sinisiguro kong magiging katulad ito ng dati. Ayos lang si Papa. Si Papa ay namimiss lang ang mga batang iyon. Ito na lang ang tanging alaala nila na natitira sa akin. Tay, huwag na po kayong magdamdam. Hindi ba? Nandito naman kaming tatlong magkakapatid. Tama po iyon, Tay. Sino ba ang hindi pa nakatagpo ng mga walang kwentang tao? Sa susunod, mabubuhay tayo ng masaya bilang isang pamilya. Kapag nakabalik na sila, sama-sama tayong magpapakuha ng litrato. Sa totoo lang, matagal nang inaasahan ni Papa na mangyayari ito. Pero hindi ko talaga inaasahan na magagawa niya ang lahat ng ito. Tay, wala pong dapat ikalungkot. Ang masamang taong iyon ay hinding-hindi karapat-dapat sa 30 taon mong paghihintay. Tama po si Kuya, Tay. Sabagay. Sige. Mga anak, tulungan niyo akong ihanda ang divorce papers. Tay, naliwanagan na po kayo. Sa wakas, naliwanagan na rin po kayo. Tay, huwag po kayong mag-alala. Hahanapan ko po kayo ng pinakamagaling na abogado para ang masamang babaeng iyon ay walang makuha kahit 1 sentimo. Hayaan niyong pagsisihan niya ang lahat. Tay, tungkol sa pag-asikaso ng divorce, ako na ang bahala. Kayo po, hindi na kailangang mag-alala pa. Sige. Ipaubayan niyo na po sa amin. At siguradong magiging maayos ang lahat. Totoo. Huwag kayong mag-alala. Siguradong maaayos namin ito ng tama. Mga anak, pwede ba na huwag niyo na muna akong ituring na isang matandang ulyanin at tratuhin na parang bata? Ha. Ang sarili kong problema, ako na mismo ang re-resolba. Ang inyong malasakit ay tatandaan at itatago ni Papa sa puso ko. Walang anuman iyon. Tay, pagkatapos ng divorce na iyan, asahan niyo po ang masaganang buhay. Hindi na po kayo muling magsasayang ng luha dahil sa masamang babaeng iyon. Mabuti. Salamat mga anak. Ang babait nyo. Nakakatuwa kayo. At nagawa mo pang bumalik dito ah. May gana ka pa talagang bumalik? Bakit naman ako matatakot? Hindi katulad nyo, ang dami ninyong ginagawang masama. Sige. Tatanungin kita, ang video na ito, ikaw ba ang nagpa-post nito? Ano ang balak mo? Napakasama ng ugali mo. Kapag kumalat ang video na ito, paano na ang ating anak na si Tian Yue sa Yuncheng haharap sa mga tao? Kung makakaharap man ang anak mo o hindi, wala akong pakialam doon. Kalanan nyo ang lahat dahil sa mga kalokohan nyo. Huwag nyong isipin na ang ibang tao ay kasing dumi ng mga utak nyo. Huwag mong isipin na dahil dito tatanggapin kita, pati na ang 3 mong mga anak na babae. Mga anak na babae? Hindi ba't mga anak mo rin sila? Maayos ang lahat noong umalis ka. Bakit ngayong bumalik ka, ayaw mo na silang kilalanin? At ang mas malala, nagdala ka pa ng ibang lalaki, hindi ka ba nandidiri sa sarili mo? Hindi ko kikilalanin ang mga talunang katulad nyo. Ang anak ko lang ang tanging anak ko. Wala akong mga anak na babae, kaya huwag niyo akong dramahan. Noong mga panahong hirap na hirap si Nian, ako ang laging nasa tabi ni Nian. Ikaw? Sige. 30 taon akong nanatili sa pamilya Chen nyo, ituturing ko na lang na parang nagpakain ako ng aso. Chen Nian, paano mo nasisikmura na sabihin ang mga yan sa harap ng alaala ng yumao mong magulang? Wala ka ba talagang kahihiyan? Tumigil ka na. Linisin mo agad ang gulo na ito. Kung hindi, paano na ang kinabukasan ng anak ko? Huwag mong isipin na sa parang ito, makukuha ng 3 anak mong babae ang parte nila sa Tianyue sa mana ng pamilyang Pamilya Chen. E di sa inyo na ang mga pag-aari nyo, kayo lang naman ang mahilig sa mga basura. Ikaw. Huwag niyo kaming pagsalitaan ng ganyan dahil lang sa marami kayo. Sobra na kayo. Okay ka lang ba? Noong nananakit ang kabit mo kanina, bakit hindi mo sinabing sobra na siya? Inaabuso niyo lang ang kabaitan ng tatay ko.
Wala talaga kayong kahihiyan para makapagsalita ng ganyan. Hayaan mo na, hindi ako pumunta rito ngayong araw para lang panoorin ang drama nyo bilang pamilya. Chen Nian, mag-divorce na tayo. O ano ngayon? Ngayong may young master ka na bilang manugang, payag ka nang makipagdiborsyo sa akin at minaliit mo na ako? Naku, noong una ay pinipilit kitang pumirma sa diborsyo, pero ayaw mo pa nga. Chen Nian, mas nakakasuka ka kaysa sa inaasahan ko. Nakakasuka? Ako ang nanganak sa 3 anak natin. Pagkatapos ay sasabihan mo akong nakakasuka? Ikaw itong hindi kumikilala sa kanila at ikaw pa itong sarcastic magsalita. Kailan ka ba titigil? Kung paano nabuo ang 3 anak na yun noon, wala ka na bang naaalala sa puso mo? Pinilit mo lang akong ipanganak ang mga batang yan, kaya hinding-hindi ko kayo kikilalanin. Wala kang hiya. Binabaliktad mo ang katotohanan. Ako, si Shen Shu, para sa pamilya Chen. Alam mo ba kung gaano karami ang isinakripisyo ko sa loob ng maraming taon? Nagtrabaho ako ng mabuti para pagsilbihan ang 2 matatanda. Sa loob ng 30 taon na yon, bumalik ka man lang ba? Kahit minsan para tignan kami? Ang makita kayo kahit isang saglit ay nakakasuka na para sa akin. Ngayong pinagtatalunan natin ito ng husto, may silbi pa ba? Ituturing ko na lang ang 3 anak ko na walang inang tulad mo. Mula ngayon, wala na tayong anumang ugnayan. Mabuti naman. Ito ang matagal ko nang hinihiling. Sige. Sige. Halikayo rito. Papiansahin niyo sa kanya ang kasunduan sa diborsyong ito. Ayoko nang makinig sa mga walang kwentang salita mo. Layas kayong lahat. Umalis ka. Ikaw dapat ang lumayas, di ba? Itong lumang mansyon ay matagal nang iniwan ng mga magulang ko para sa akin. Shenshu, sige na nga, hiwalay na tayo. Pero pati ba naman ang mga ari-arian na aagawin mo? Hindi ka pa ba talaga titigil? Anong balak mong gawin? Gusto mo bang masaktan uli? Maglalakas loob ka pa ba talagang lumaban? Mga bata, kunin niyo ang 2 iyan at paalisin sila. Ano ito? Anong ginagawa nyo? Kayo po. Kuya, ang lahat ng ito ay para po sa inyo bilang paggalang. Hindi mo ako kuya. Noon pa man para lang makuha ang lumang mansyon, nagpakasal ka kay Shen Shu. Nagalit na tayo sa isa't isa dahil doon. Nakalimutan mo na ba? Kuya, ang pagpunta ko po rito ay para pag-usapan ang tungkol sa lumang mansyon. Alam niyo ba po, ang lugar ng lumang mansyon natin ay malapit ng gibain para sa bagong proyekto? Alam kong gigibain na ang lumang mansyon, pero ang bahay na yon. Nag-divorce na kami ni Shen Shu, pero habang wala ako, niloko niya ang mga magulang natin at ang mansyon sa testamento ay pinalitan niya sa pangalan niya. Kuya, iyang walang kwentang iyan. Pinalayas pa kami ni Nian yan. Tulungan niyo po kaming mabigyan ng katarungan. Kuya, mabawi lang natin ang lumang mansyon. Iyang perang makukuha natin mula sa demolisyon, ibibigay ko po sa inyo ang kalahati. Sige, nagkasundo na tayo. Lika, mga anak, tagay. Congrats po sa inyo pa. Congrats pa at nakalaya na kayo sa masamang pagsasama. Kung ganoon, pinabati ko kayo dahil sa wakas ay tapos na ang hirap, mula ngayon ay puro magandang araw na ang darating. Salamat. Kapag bumalik na ang 3 magkakapatid na sina Ziyi, ang ating buong pamilya ay magiging kumpleto at masaya na muli. Halika, tagay. Hello. Shen Shu, bukas ang anibersaryo ng pagkamatay ng mga biyenan mo. Pumunta ka sa dambana ng pamilya. Big brother, kaming 2 ni Chen Nian ay hiwalay na. Dapat kang bumalik. May mahalaga akong sasabihin sa iyo. Sige po. Pa, ano po ang nangyari? Si Brother Chen, pinapabalik niya ako sa dambana, hindi ko alam kung bakit. Kung ganoon, hindi kami mapapakali kung mag-isa ka lang nababalik. Sa totoo lang, mabuting tao naman ang tito nyo. Kahit na nagkaroon ng gulo noon dahil sa pag-aagawan sa lumang bahay, pero noong nalaman niya na ako lang mag-isa ang nagpalaki sa 3 kong anak na babae at hindi ito naging madali, tinulungan din niya ako sa maraming bagay. Pa, mag-ingat pa rin po kayo sa pagbabalik doon. Gagawin ko iyan. Sige na, kumain na tayo mga anak. Pama, narito na ang suwail niyong anak na si Chen Nian, kasama ang aking asawa at anak para dalawin kayo. Dati ay hindi ko nagawang alagaan kayo ng maayos, pero ngayon,
Sa wakas ay hinahayaan ko kayong makitang may magpapatuloy na ng lahi ni Pamilya Chen. Shenshu, ikaw na walang kwenta. Anong mapapala mo kung binantayan mo si Pamilya Chen sa loob ng 30 taon? Sa huli, ako pa rin, ang tunay na asawa ni Chen Nian. Itong ancestral hall ng Pamilya Chen, mula ngayon ay magiging kaharian na naming mag-ama na si Pamilya Zhou. Kuya, may ipapakilala ako sa iyo. Ito ang anak ko na si Zhao Tianwei, na siya ng presidente ng Chen Group ngayon. Tiong, mabuti naman. Bata pa ay matagumpay na. Ngayon, ang ating mga magulang na nasa kabilang buhay ay maaari ng mamahinga ng payapa. Noong nabubuhay pa ang ating ina, Kung makikita lang ng mga magulang natin kung gaano naging mahusay si Tianwei, tiyak na magiging napakasaya rin nila. Kayong lahat, anong ginagawa nyo rito? Hiwalay ka na kay Nian Yan, kaya pumunta kami rito para dalawin sina nanay at tatay. Shenshu, dahil hindi ka na bahagi ng pamilya ng mga pamilya Chen, ibigay mo na sa amin ang lumang bahay ng mga pamilya Chen. Kaya pala ganoon ka na lang kabilis na ipatawag ako pabalik dahil interesado pala kayo sa lumang bahay. Kuya, kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Hinto. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Hindi pa tayo tapos sa usapan. Hindi ba't sinabi nyo nang wala na akong kinalaman sa inyo? Ang hawak ko ngayon ay ang sarili kong pag-aari. Dati pa iyong pag-aari ng mga pamilya Chen. Chen Nian, ang ating mga magulang ay umaasa pa ring. Babalik ka bago sila pumanaw? Pero nasaan ka noon? Bumuo ka ng sariling pamilya sa ibang lugar, ng babae ka, at nagpakasarap sa buhay. Noong mga panahong iyon, naisip mo man lang ba ang ating mga magulang? Hindi. Kaya naman, sa akin nila ipinamana ang lumang bahay. Isang talunan at 3 batang babae. Gusto pang magmana sa kayamanan ng mga pamilya Chen? Nakikiusap ako. Huwag mong idamay ang mga anak ko. Anong idadamay? Sinasabi ko lang ang totoo. dati dahil kay Chen Nian, noong nasa hirap ka pa, ginawa ko ang lahat para tulungan ka. Pero dahil ngayon ang kapatid ko ay ayaw nang kilalanin ang 3 batang iyon, wala na ring dahilan para tulungan pa kita. Kuya, huwag mo akong tawaging kuya. Noong kalilipat mo pa lang sa lungsod, binisita kita, at nakita ko na may babaeng labas-pasok sa bahay mo. Huwag niyo akong pagbintangan, pawang mga gawa-gawa lamang ang lahat ng iyan. Ako, bilang si Shenshu, hindi ko kailanman magagawa gaya ng kapatid mo, ang pagtaksilan ang aking asawa. Pagbibintang? Mabuti na lang at naging mapagmatyag ako. At kinunan kita ng larawan. Walang hiya ka, nagawa mo akong pagtaksilan. Big Brother, isang litrato lang, wala itong pinapatunayan. Kailangan ba na mahuli pa kita kasama ang babaeng iyon na magkasama sa isang kama para lang maniwala ako? Mahal. Chen Nian, napakasama ninyo. Para lang makuha ang lumang bahay, dinudungisan niyo ang dangal ko at naggagawa ng kwento laban sa akin, tao pa ba kayo? Gawa-gawang kwento? Anong kasinungalingan ang sinabi ko tungkol sa iyo? Ikaw itong hindi kumikilala sa akin. Naunang magkaroon ng 3 babae, nagtaksil sa asawa, naghanap ng kabit, at nagkaroon ng anak sa labas. Ngayon, ikaw pa itong may ganang bumaligtad. Huwag ka nang magmatigas, wala ka namang silbi. Big Brother, ang taong nasa litratong iyon ay ang katiwala ng asawa ng panganay kong anak. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong ipasuri. Katiwala? Sige, tawagin mo siya dito para magharap tayo. Sige. Senyor. Pumunta ka rito ngayon din sa Ancestral Hall ng pamilyang Chen. Opo. Young Master, si Sir, pinapapunta ako sa dambana. May mangyayari ba sa dambana? Tara. Sasama ako. Tatawag ako ng mga taong mayon din. Kung may magtatangkang mang-api sa tatay natin, parurusahan ko siya. Tara na. Pumunta tayo sa Ancestral Hall ng pamilya Chen. Gusto kong makita kung sinong magtatangkang galawin ang biyanan ko. Chen Nian, talagang nasayang ang 30 taong paghihintay ko sa iyo. Mas pinili mo pang maniwala sa sinasabi ng kabit kaysa kilalanin ang 3 anak natin. May puso ka pa ba? Kikilalanin ko naman sila. Patawagin mo silang 3 rito ngayon din.
Paluhurin mo sila at patawagin ng nanay sa akin. Sila na tatlo ay hindi makakarating sa ngayon. Hindi makakarating? Hindi nga ba makakarating? O sadyang natatakot lang? Wala ba kayong isip? Ang tatlo kong pinakamamahal na anak ay nagtatrabaho sa sikretong proyekto para sa gobyerno. Hindi sila basta-basta pwedeng makita ng kahit sino. Itigil mo na yan. Baka sa iba ay gumana ang mga kasinungalingan mo. Ang pagsasagawa ng research ay kailangan ng napakaraming pera. Huwag mong sabihin sa akin na sa pagtitinda mo lang ng gulay, ay nakapagpalaki ka ng 3 batikang scientist? Mas mabuti pang humanap ka muna ng paraan para patunayan ang sarili mo. Mga tao, dalhin siya rito sa harap ng mga ninuno para magsisi siya. Big Brother, ano ang dapat kong pagsisihan? Wala akong ginawang mali. Siyempre, dapat kang magsisi. Ikaw na masamang babae, niloko mo ang mga magulang ko, at ang pangalan sa bahay na nasa testamento ay ginawa mong sa iyo, pati ang mga ari-arian ko sa pamilyang Chen, ay hinahangad mo rin. Chen Nian, itong lumang mansion ay talaga namang sa akin iniwan ng 2 matanda. Bukod pa doon, ang 3 anak na iyon ay ikaw ang nanganak at mayroon din silang karapatang magmana. Ano ang mga sinasabi mo? Si Tianyue lang ang kaisa-isang anak ni Chen Nian. Huwag mong asahan na makaagaw ka kay Tianyue para sa Chen Group. Sino ang nakakaalam kung anong paraan ang ginawa mo para lokohin sina mama at papa na ibigay sa iyo ang bahay? Huwag mong asahang masosolo mo ang lumang bahay. Nakalimutan mo na ba? Noong kapapanganak mo pa lang sa kanila, kung ano ang mga sinabi mo? Ano man ang sinabi ko noon, ang 3 anak na iyon ay hinding-hindi ko kikilalanin. Dahil sinabi na iyan ni Chen Nian, simula sa araw na ito, wala na kayong kahit anong ugnayan sa pamilya Chen namin. Ibalik mo na agad ang lahat ng ari-arian ng pamilya Chen sa amin. Big Brother, sa 30 taon nating pagsasama, akala ko ay totoong mahal mo ang mga batang iyon. Pirmahan mo na ito. Bitawan niyo ako. Sige, pipirma ako, Mabuti naman at nakikinig ka. pero mayroon akong isang hiling. Anong kondisyon iyon? Ikaw, Chen Nian, ay kailangang manumpa sa harap ng mga ninuno ng pamilyang Chen na simula ngayon, wala ka ng kinalaman sa 3 batang iyon. Sige, gustong-gusto ko iyan. Akong si Chen Nian ay sumusumpa na simula ngayon, sa 3 batang iyon ay wala na akong kinalaman. Mga bata, ang taong iyan ay hindi nararapat maging ina ninyo. Chen Nian, balang araw, kapag nalaman mo na ang totoong pagkatao ng 3 anak natin, sana ay huwag kang magsisi. Hinding-hindi ako magsisisi. Ni Anyan, ang mapangasawa ka sa buhay na ito, ang pinakamalaking swerte ko. Ang maikasal sa iyo ay ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Nabulag talaga ako noong nagkagusto ako sa iyo. Hinto. Hindi pa napipirmahan ang kasunduan sa paglipat ng ari-arian. Saan ka pupunta? Talaga bang gustong-gusto ninyo ang lumang bahay na ito? Sinasabi ko sa iyo, hindi ako papayag. Bago pumanaw ang matanda, malinaw na malinaw ang nakasulat sa testamento na ang tagapagmana ay ako, si Shenshu. Gusto mong bumawi? Tingnan muna natin kung sa araw na ito, makakalabas ka pa sa pintong ito. Hindi ako pipirma, kahit saktan niyo pa ako, hindi ako pipirma. Ang dokumentong ito, sa ayaw at sa gusto mo, dapat mong pirmahan. Sinabi ko na, hindi ako pipirma. Pumirma ka na. Ayoko, bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako, hindi ako pipirma. Pakawalan niyo ako. Kung matalino ka, pumirma ka na agad. Pumirma ka na. Pumirma na. Bilis, pirma na. Pa, Mga anak, nakaabala na naman si Papa sa inyo. Pa, magkakapamilya po tayo, bakit po kayo mahihiya? Ang lahat ng ito ay mga tauhan mula sa aking martial arts gym na pamilyang Jiang. Tingnan ko lang kung sa araw na ito, sino ang mangangahas na umapi sa papa ko. Pangatlo, ayos lang ang Papa. Chen Nian,
Kung hindi lang dahil sa katotohanang ikaw ang tumatayong biyanan ko, matagal na kitang pinarusahan. Hiwalay na po sa iyo ang papa ko? Ano pa ang gusto mo? Hindi po ganoon. Sir, kahit pa ang tatlong ito ay kilala sa Yuncheng, pero napilitan lang po ako noon. May mabigat po akong dahilan. Chen Nian, kailangan ba talagang humantong sa ganito? Noong panahong iyon, Huwag kang makikinig sa mga kasinungalingan niya. Nakalimutan mo na ba, kakapanumpa mo lang sa harap ng mga ninuno kanina. Ginagawa niya ito para lumambot ang puso mo at para makuha ng tatlong batang iyon ang ating ari-arian. Ari-arian. Lu Group. Ang kinikita ko bilang aktor at ang pamilyang Jiang Martial Arts Gym. Tingin mo ba ay kailangan ng papa ko ang inyong maliit na barya? Pa, uwi na tayo. sige. Chen Nian, siguradong magsisisi ka. Alis na. Hindi ka pwedeng umalis. Naitulong ko na ang dapat kong itulong kahit hindi kita natulungang mabawi ang lumang bahay niyo. Ang pinangako mo sa akin ay huwag mong kakalimutan. Big Brother, Ni Anian. ngayong araw, hindi natin nabawi ang lumang bahay. At hinayaan pa kitang kasama si Tian Yue na makaranas ng kawalang hiyaan. Kapag nakuha ko na ang divorce certificate namin ni Shenshu, siguradong bibigyan kita ng magarbo at marangyang selebrasyon para sa ating kasal. Ni Anian, napakabuti mo talaga. Sa makalawa ay sasamahan kita para kumuha ng ating mga wedding photo. Sige ba? Tara na. Bakit niyo ba ako dinala rito? Tay? Siyempre po, dinala namin kayo rito para matupad ang pangarap nyo. Matupad ang pangarap? Opo, Tay. Dati po, kasama ang walang hiya niyong dating asawa, hindi naging maayos ang buhay niyo nung nagpakasal kayo, pero ngayong maginhawa na tayo, at ngayong hiwalay na kayo, dapat lang na magpakuha tayo ng mga litrato para mag-celebrate, di ba? Magpapakuha ng litrato? Wag. Hoy, Sandali, huwag muna. Tay, kahit na wala kayong kasama sa buhay ngayon, wala namang batas na nagsasabing hindi pwedeng kumuha ng litrato pangkasal kahit mag-isa. Tama. At kung ano man ang wala kayo noong kabataan nyo, ngayon ay, babawiin nating lahat yon. tara, halika na. Teka. Tay, sukatin niyo lang po ng maigi ang tuksedo rito, habang kaming tatlo ay aayusin ang lugar para sa photoshoot. Sige na. Mag-ingat kayo ha. Uncle, mga anak niyo po ba sila? Ang tinutukoy mo ba? Lahat sila ay mga manugang ko. Nainggit po ako sa inyo. Ha. Oh, pwede ko bang sukatin to? Dito po tayo. Dito po, sir. Subukan mo to. Sige. Chen Nian. Shenshu. Ikaw na walang silbi ka, alam mo namang magpipictorial kami ni Nian para sa kasal namin at nagawa mo pang sumunod dito. Kung may sakit ka sa utak, magpagamot ka na. Para kang asong ulol na kahit sino ay kinakagat. Ano bang ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Ako ang legal na asawa, pero hinahayaan ko lang ang kabit na habulin ako at saktan. Kung hindi ako lalaban, iisipin mo talagang mahina ako? Ang hindi mahal, siya ang kabit. Tama. Tama ang sinabi mo, maaaring hindi ako mahal, pero dapat mong malaman na sa marriage certificate, ang nakasulat ay ang pangalan ko at ni Chen Nian hanggat hindi tayo nagdidiborsyo, habang buhay kang magiging kabit. Ikaw. Tama na. Huwag na nating patulan ang katulad niya. Ang mga basurang tulad niyan, kung gusto mo, sa iyo na lang siya. Pa. Nga pala, napirmahan ko na ang divorce papers. Huwag niyo na kaming iistorbohin pang muli. Pa, gusto niyo po bang makaganti? Sige. Kahit hindi ako nakikipag-away, pero matutulungan ko kayong leksyonan ang dalawang walang hiyang iyon. Huwag na nating hayaang ang dalawang basurang iyon ay sumira sa mood natin. Hay, hindi ba't sasamahan niyo akong magpicture? Sige po, sunod kami sa inyo pa. Tara na. Ha. Akala ba niya ay porque may mga mayamang lalaki siyang manugang? Kapag ang anak ko ay nakasal na kay Zeyu, tiyak na papagbayarin ko kayo. Upo po kayo rito pa.
Pa, Lakihan mo pa ng kaunti. lakihan pa natin ang ngitinat. Halika, ngiti naman kayo. 3, 2, 1, smile. Zeyan. Po. Yuheng. Po. Zinan. Narito po. Ha ha ha. Gusto kayong pasalamatan ni Papa dahil sa pagkakaroon ng bagong pananaw sa buhay. Buhay niyo po ito. Kung paano niyo gustong mabuhay, ay gawin niyo po. Tama po iyon, pa. Saka, nandito naman kami para samahan kayo. Ako rin po. Ha 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 ha. Kaso, Ikaw, anong nangyari sa'yo? pa, sa totoo lang, noong una kaya ko naisip ang relokasyon, ay dahil gusto kitang tulungan. Sa tingin ko, mabuting bagay ang makatulong sa mga kapitbahay. Yung mga lumang bahay na sira-sira na at madilim ang paligid, dapat na talaga silang gibain. Pa, kung malalaman lang ng mga kapitbahay na napakabait niyo, siguradong magpapasalamat sila sa inyo. Zeyan, pagdating sa mga ganitong bagay, sa susunod ikaw na ang magdesisyon, huwag mo na akong alalahanin. Huwag po kayong mag-alala, pa. Aayusin ko po ang lahat sa susunod. Sige. Ngunit, hindi ko hahayaang si Zeyu ay makasal sa pamilyang ganoon. Hello, Zeyu. Hello, Kuya. Kilala mo ba ang pamilya ni na Zhao Tianyue? Kuya, anong nangyayari? Padadalhan kita ng ilang impormasyon. Tingnan mo na lang. Butler, sabihan mo si Pamilya Chen, kakanselahin ko na ang aming kasal. Gusto po ni Miss Zeyu na kanselahin ang kasal sa inyo. Ano? Ang ibig mong sabihin, ayaw na akong pakasalan ni Zeyu? Hindi kaya nagkakamali lang kayo? Si Zeyu at ang anak naming si Tianyue ay mahal na mahal ang isa't isa. Tama siya. May nagawa ba akong masama? Siguro ay itanong niyo sa inyong mga magulang kung ano ang ginawa nila. Siguradong pakana ito ni Shenshu. Biyenan siya ng panganay na anak, kaya tiyak na kilala niya ang mga tao ni Pamilya Lu. Ang pinakamahalaga ngayon ay kailangang pumunta agad kay Pamilya Lu. Tara na. Sir, senyorita, narito na po ang mga tao mula sa Pamilya Chen. Sige, patuluyin mo sila. Magandang araw po, Chairman Lu. Balae, ito po ang aming regalo para kay Zeyu sa ating pagkikita. Isang genuine na villa, 6,600,000 at 66,000 dolyar. May kasama rin itong set ng alahas mula sa subasta. Chairman Lu, alam naming hindi niyo kailangan ang mga ito, pero lahat ng ito ay maliit na regalo lamang namin para sa bata. Zeyu, ano sa tingin mo? Ang tingin ko ay, Zeyu, mabuti kang bata. Huwag kang makikinig sa mga kwento ng kung sino-sinong masamang tao. Ang nararamdaman ng anak naming si Tianyue para sa iyo. Alam mo naman iyon, hindi ba? Dad, Zeyu, hindi ako pumapayag sa kasalang ito. Young Master Lu, mayroon ba akong hindi nagawang mabuti? Balae. Young Master, may sinabi ba ang lalaking ito? Hoy, Chairman Lu. Huwag na huwag po kayong maniniwala sa panloloko ng lalaking iyan. Isa lang siyang hamak na tindero ng gulay sa palengke. Sinasabi niyo na gagawin yung manugang si Young Master. Pero ano naman ang maibibigay niya sa bata? Chairman Lu, sumusumpa ako. Aalagaan ko ng mabuti si Zeyu. Hindi rin ako papayag. Ang pagkakasalan ng aming si Tianyue ay ang kapatid mo. Wala kang magagawa kahit hindi ka pa pumayag. Young Master Lu, bakit ayaw mong pumayag? Bakit? Dapat mong tanungin sina Chen Yan, President Chen, at ang masamang taong si Zhao Ye, kung ano ba talaga ang ginawa nila. Ma, pa, ano ba talaga ang ginawa nyo? Ako na ang magsasabi. Balae, gusto ko silang ipakilalang muli sa inyo. Ang babaeng ito, siya ay si Chen Yan siya, ang asawa ko na hindi bumalik sa loob ng 30 taon.
At ang nasa tabi niya ay ang kinakasama niya sa labas. Ano? Gaya ng sabi ng matatanda, mas mabuti pang manira ng 10 templo kaysa manira ng isang pagsasama. Balae, dapat ay sa inyong pamilya lulang ang usapang ito at hindi na kami dapat nakikialam ni Zeyan. Ano ang sinasabi mo? Si Zeyan, ang panganay na anak ng pamilya Lu, anak ko siya. Dapat lang na pinakikialaman niya ang usaping pamilya Lu. Samantalang ikaw, anak ka lang sa labas. Akala mo ba karapat-dapat kang mapangasawa ang binibini ng pamilya Lu? Hindi lang iyan. Tingnan niyo ito. Ano ito? Tingnan niyo ng mabuti. Pa, ma, ano po ba talaga ang nangyayari? Kuya, makikinig ako sa'yo. Pa, pasensya na po at hindi ko agad naintindihan ang sitwasyon. Sige. Ang isang masuwerteng babaeng gaya mo, hindi dapat napupunta sa pamilyang walang kuwenta. Ikakansela natin ang kasal ng dalawang pamilya. Ipakancel ang engagement. Chairman Lu, Chairman Lu, mabuting bata si Tian Yue. Wala naman siyang ginawang masama. Shen Shu, bakit ang away ng ating henerasyon ay kailangang madamay ang mga bata at sirain ang kaligayahan nila? Zhao Ye, ako ba ang sumisira sa kaligayahan ng mga anak ninyo? Kasalanan nyo naman talaga iyan, nararapat lang sa inyo iyan. Shen Shu, pagbabayarin kita. Ano ang balak mong gawin? Nandito ka sa pamamahay ko pero nangahas kang magwala. Kahit sino diyan, ilabas niyo ang pamilyang ito. Pa, Shen Shu, sadyang malupit ka. Huwag niyo akong itulak. bitiwan niyo ako. Anong ginagawa niyo? Anong pakialam niyo? Anong ginagawa niyo? Nagdesisyon na ang ating ikalawang binibini na kanselahin ang engagement. Pero wala pa rin kayong hiya na pumunta rito. Magsilayas na kayo. Wisit, ang walang hiyang Shen Shu na iyan. Lagi niyang sinisira ang mga plano natin. Hindi natin siya dapat palagpasin. Ganito ang gagawin natin. Hindi po. Pa, hindi yata maganda ang iniisip niyo. Sige, sa'yo na muna ang bahalang kumilos. Mag-ingat ka, huwag kang magpahalata. Sige. Shen Shu, maghanda ka dahil tatapusin kita. Alis. Pa, sigurado po ba kayo na hindi nyo kailangan ng kasama? Huwag na, huwag na. Maliit na bagay lang ito, kaya ko na itong ayusin ng mag-isa. Pa, kung hindi talaga uubra, huwag na tayong pumunta. Walang mabuting tao sa pamilya Chen. Bakit mo naman nasabi iyan? Noong mag-isa ko pang itinataguyod ang 3 magkakapatid, malaki ang naitulong sa akin ni Tito Zhang. Lalo na ngayong wala na siya, kailangan ko man lang siyang masilip sa huling pagkakataon. Pa, ipapahatid na lang kita doon. Huwag na, huwag na. Hindi na kailangan ng ganyang magarbong eksena sa baryo, kaya ko nang pumunta mag-isa. Pa, basta po laging bukas ang phone nyo. Mag-ingat po kayo palagi. Sige na, alam ko na. Bumalik na kayo sa loob. Kay kayo, sino kayo? Anong kailangan nyo? Pasensya na, tatay. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Bibigyan ko kayo ng pera, basta makaalis lang kayo. Hindi kami basta-basta magtatraidor. Tsaka, napakalaki ng bayad ng kabila sa amin. Tama, isipin mong mabuti kung sino ang binangga mo. Huwag kayong lalapit. Huwag kayong lalapit. Gusto mo pang tumawag ng tulong? Ahahaha. Bibigyan ko kayo ng mas maraming pera, pakawalan nyo lang ako, okay ba? Kalimutan mo na yan. Siguro kung hindi ka man lalaban, mas mababawasan ang matatanggap mo. Turuan nyo yan. Huwag kayong lalapit. Shen Shu, wala kang kwenta. Sinira mo ang plano namin, sinira mo ang kaligayahan ng anak ko. Pagbayaran mo ito, hahaha. Hindi ito maaari. Dapat ay dumating na si Papa, pero bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko? Baka hindi lang niya narinig. Subukan mong tumawag ulit. Huwag niyo siyang parusahan ng sobra. Itama niyo lang siya ng kaunti para matuto siya. Opo. Siguraduhin na walang mawawala sa kanya. Kung hindi ay wala kayong makukuhang bayad. Sige po kuya, makakaasa po kayo sa amin. Nagtitiwala ako sa inyo. Hanapin.
Tara, mag-inom na tayo. Pa, baka may nangyaring masama? Bilis, tawagan mo si Big Brother. Hello? Hello? Big Brother, nawawala si Papa. Sige, pabalik na ako kasama ang mga tauhan ko. Tara. Samahan niyo akong hanapin si Papa. Tara na. Kahit sino pa siya, kapag may nangyaring masama kay Papa, pananagutin ko siya. Pa. Tay. Pa, gumising kayo. Pa, ayos lang ba kayo? Tay, kumusta po kayo? Pinag-alala ko na naman kayo. Sino ba ang gumawa nito? Ayos lang si Papa. Mag-imbestiga kayo ngayon din. Alamin niyo kung sinong nanakit sa tatay ko. Saka, papunpunit agad ang doktor dito. Pa, pasok muna tayo. Halika na po. Tara. Big Brother, ngayon ay hindi na natin dapat palampasin ang mga taong nanakit kay Papa. Huwag kang mag-alala. Nagpapahanap na ako ng mag-iimbestiga. Sila na naman? Ang Zhouye na ito na naman. Hindi talaga sila mawala-wala. Tama, hindi na natin sila dapat palampasin sa pagkakataong ito. Iuwi muna natin si Papa. Pa, huwag niyo muna intindihin ang libing ni Tito Zhang. Kami na ang mag-aayos nito. Kayo, sumama muna po kayo sa amin pa uwi. Sige, uwi na tayo. Sige. Salamat sa inyo. Hello, ikansela ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Chen. Ipaalam niyo sa lahat na sinumang mangahas na makipagtulungan sa pamilyang Chen sa hinaharap ay ituturing na kalaban ko, si Yuncheng Pamilya Lu. Zeyan. Pa, hayaan niyo na pong si Big Brother ang maghiganti para sa inyo. Totoo iyon pa. Kung hindi lang labag sa batas ang manakit, gusto ko sanang isama ang mga tauhan ko para parusahan silang lahat. Hahaha. Masuwerte ako dahil nagkaroon ako ng mga mababait na manugang na tulad nyo. Isang malaking biyaya ito para sa akin. Wala sa tabi ko ang mga kapatid na iyon. Mas maasikaso pa kayo kaysa sa kanila. Pa, tamang-tama. May sinalihan akong variety show na pinamagatang Paglalakbay kasama ang biyenan. Kailangan niyo pong sumama sa akin doon. Pa, huwag naman po kayong maging bias. Napakahirap pong magtrabaho araw-araw para kumita ng pera. Hindi pwede pa. Dapat sa akin kayo sumama. Ako ang pinakabata at ako ang pinakabago rito sa pamilya, kaya dapat po sa akin kayo sumama. Sige, sige, sige. Sasama ako sa inyong lahat. Sasama ako sa lahat. Ha 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 ha. Hello, Ginoong Lee. Kanselado na ang ating pagtutulungan. Ibaba ko na ito. Hello. Kumusta, Ginoong Kao? Ang tagal na nating hindi nagkita. President Chen, bayad na ang lahat ng mga balanse nyo, kaya huwag na tayong muling mag-ugnayan pa. Teka lang, pakinggan mo muna ako. Anong nangyayari? Ayos lang naman ang lahat kanina. Hello. President Chen, babawiin ko na ang puhunan ko. Sandali lang, bakit, Ginoong Zhao? Anong bakit? Gusto mo ba akong mapahamak ng husto? Binangga mo sina Yuncheng at Pamilya Lu, kaya huwag mo nang asahang makakapagtrabaho ka pa sa Yuncheng. Tapos na tayo. Tay, Ang bahay na ito ay kinumpiska na ng korte. Ano? Ang pinakamayamang tao sa Yuncheng na si Pamilya Lu ay kinansela ang kasunduan sa kasal kay Chen Group, bumagsak ang stocks ni Chen Group, at siya ay bangkarota na. Dahil hindi na niya kayang bayaran ang kanyang mga utang, ang bahay na ito ay formal ng kinuha ng korte. Hindi, mayroon pa kaming iba. Mayroon pa kaming matandang mansyon. Malapit na itong i-demolish at magkakaroon kami ng maraming pera. Tiyak na mababayaran namin iyan. Totoo iyan. Ilabas niyo sila. Ano ang ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Bitiw! Dahan-dahan lang. Umalis na kayo agad, huwag niyo kaming hadlangan sa pagpapatupad ng batas.
Tay, Ano? naghiganti na po ako para sa inyo. Magaling. Mga anak, tara at magdiwang tayo. Sige, Sandali. Totoo ba ito? Big Brother, anong nangyari? Anong nangyari kay Big Brother? Magsalita ka na? Anong nangyari kay Zeyan? Sabihin mo na. Tay, babalik na po sila Z. Talaga? Mabuti naman. Sa pagkakataong ito, tapos na tayo? Dahil ito sa tatay mo, bakit kailangang kalabanin pa si Shenshu? Kung hindi dahil sa iyo, aabot ba tayo sa ganitong kalagayan? Kayo. Ikaw. Anong ikaw? Magpunta ka na doon at humingi ng paumanhin. Anong klaseng ideya ba ang naisip mo noon? Ngayon, tingnan mo. Ang daming taon nating pagsisikap. Wala pa ring kwenta sa harap ng isang salita niya. Kasalanan nito ng walang kwentang si Shenshu. Dapat noon pa lang. Hindi ko na siya pinagbigyan. Young Master, nandito po si Chen Nian at ang dalawa pa. Nais po nilang makipagkita sa inyo. Pa, kikitayon mo ba sila? Hindi na. Lahat ng dapat naming pag-usapan, nasabi na. Sige po. Sabi ng aming amo, hindi niya kayo tatanggapin, kaya umalis na kayo. Shenshu, pwede mo ba akong harapin kahit sandali? Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Shenshu. Shenshu, pwede ba tayong magkita kahit sandali? Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Shenshu. Hayaan mo na lang. Simula nung naging biyanan ka ng mayamang heredero, nagbago ka na talaga. Napakayabang mo na. Manahimik ka nga. Kung hindi mo alam kung ano ang dapat mong sabihin at ang hindi mo dapat sabihin, umalis ka na lang. Shenshu, may gusto sana akong sabihin sa iyo. Sa tingin mo ba sa ating dalawa, mayroon pa tayong dapat pag-usapan? Shenshu, pakiusap. Sabihan mo si Young Master Lu na tantanan na kami ng Chen Group. Aayusin ko na ang pakikitungo ni Joye para hindi ka na niya muling mabastos. Ang ganda pakinggan ng mga sinasabi mo. Pero nung pinapahirapan niyo ang tatay ko, naisip mo ba ang magiging kapalit nito? Tama. Mabuti nga at hindi pa kami nagpapadala ng mga tao para parusahan ka. Shenshu, basta ba hindi niyo nagagamitin ang Chen Group laban sa amin? Makikipaghiwalay na ako sa iyo. Kung hindi, hinding-hindi mo makukuha ang divorce papers mo. Sa tingin mo ba, may karapatan ka pang makipag-areglo sa amin? Ako, Bumalik na tayo. Narito na sila. Narito na sila. Papunta na sila rito. Papunta na sila rito. Binibining Chen. Mawalang galang na po, ano po ang susunod ninyong plano? Uuwi ako para makasama ng maigi ang tatay ko at ang asawa ko. Ganoon din kami gaya ni ate. Mga anak, Pa, nandito na po ang anak ninyong nagkamali. tumayo ka. Mabuti at nakabalik ka na. Mabuti at nakauwi ka na. anak ko. Ito ang anak ko. Hindi ma, anong sinasabi nyo? Ako po ang tunay ninyong anak. Oo nga. Si Tanyue ang anak mo. Kailangan kong mahanap ang anak ko. Hahanapin ko sila. Hindi po. Ma, Bawal pumasok ang mga hindi kasama. Mangyaring umalis na po kayo. Ako ang ina ng 3 batang iyon. Ang 3 binibini ng pamilyang ito ay may ama lang. Saan galing ang ina na sinasabi mo? Tunay akong ina ng 3 batang iyon. Papasukin niyo po ako. Shenshu. Shenshu, nabulag ako noon sa maling paniniwala at nagkasala ako sa iyo. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita pang muli. Shenshu, nagkamali ako. Hindi ako naging mabuting tao. Nagmamakaawa ako sa iyo. Payagan mo lang akong makita ang 3 nating mga anak. Chen Nian, dati ay pilit mo pang sinasabi na ang mga batang ito ay hindi sa iyo. Nasabi ko lang iyon dahil sa galit. Si Joye ang may kasalanan.
Niloko ako ng walang hiyang iyon. Pinaikot niya ang isip ko. Kaya hindi ko kinilala ang mga anak ko. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Mas mabuting lumayas ka na. Hindi ko hahayaang makita ka ng 3 nating anak. Shenshu, nagmamakaawa ako sa iyo. Hayaan mo lang akong makita sila. Ngayong bagsak na ang negosyo ng Chen Group at ang paborito ninyong anak ni Zhou Ye, ay hindi na makakapangasawa ng mayamang dalaga ng pamilya Lu, tsaka mo kami naalala ngayon? Ako. Anong ikaw? Bakit mo pa sila gustong makita? Hihingi ka ba ng pera? O aagawin mo sa akin ang karapatan sa kanila? Hindi totoo iyan. Hindi iyan totoo. Papa, sino po siya? Siya. Anak, ako ito. Ako ang inyong ina. Ina, anong ina? Bata pa lang kami. Si Papa lang ang kasama namin. Noong mag-isang itinaguyod ni Papa kaming 3 para lumaki ng maayos, wala ka rito? Ano ang pumanaw sina Lolo at Lola? Hindi ka rin namin nakita. Chen Nian, hindi ko na kailangang paalalahanan ka pa, di ba? Ang mga batang ito ay wala ng koneksyon sa iyo at simula ngayon, wala na tayong anumang ugnayan. Tayo na. Shenshu. Sa wakas, diborsyado na rin ako. Ako lang dapat ang maging asawa ni Chen Nian. Zhou Ye, iniisip mo ba talaga na mahal ka talaga ni Chen Nian? Kung mahal ka talaga niya, hindi siya maghihintay ng 30 taon bago makipagdiborsyo sa akin. Habang tinatamasa niya ang tulong mo, sa kabilang banda, ginagamit lang niya ako para ayusin ang mga problema niya. Anong pinagsasabi mo? Mahal ako ni Chen Nian. Nian, mahal mo ba ako? Kasalanan mo itong lahat. Ngayon wala na akong kahit ano. Ang tao talaga, ang pinakanakakaawa sa lahat, ay ang ayaw tumanggap sa katotohanan. Bakit mo ba ako tinutulak? Masarap ang magpakasal, pero mas masarap ang madiborsyo. Papa, Mga anak ko, Umuwi na tayo. sige, umuwi na tayo. Mga anak, tagay tayo. Tagay. Bago tayo kumain, may gustong sabihin si Papa. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan ang aking 3 manugang. Sa loob ng 5 taong wala kayo, araw-araw silang nasa tabi ko, inaalagaan ako, at tinutulungan ako sa maraming problema. Masasabi kong kung wala silang 3, wala rin ang tatay niyo ngayon. Susunod, gusto ko namang pasalamatan ang 3 kong anak na babae. Bawat isa sa inyo ay naging matagumpay, nagsilbi sa bayan, at binigyan niyo ang tatay niyo ng malaking karangalan. Pa, baligtad po ang sinasabi niyo. Kami dapat ang magpasalamat sa inyo. Dahil kung wala po kayo, wala kami sa kinaroroonan namin ngayon. Tama po pa. 5 taon kaming nawala at hindi nakapaglingkod sa inyo. Pero ngayon, nandito na kami. Babawi po kami sa inyo ng husto. Walang pwedeng umaway sa inyo. Salamat. Totoo yan. Hindi na namin hahayaan na kayo ay muling apihin pa. Pa, mula ngayon, magpahinga at mag-enjoy na lang po kayo. Eksakto na nakabalik na rin kayo. Ang ating tatay ay hindi na kailangang tumingin pa sa lumang litrato dahil sa sobrang pangungulila sa inyo. Pagkatapos nito, tayo namang lahat ay kukuha ng bagong family picture. Naku, wala kayong kaalam-alam. Sa 5 taong wala kayo, laging tinitingnan ni Papa ang litrato ninyong magkakasama, araw-araw yon. Zinan. Sige po, ako na ang bahala mag-ayos. Kukuha tayo ng bagong family picture. Mabuti, kapag nakikita ko kayong magkakasama, masaya na ang inyong papa. Ngayong nasa tabi ko na kayo, kailangan ko pa bang tingnan ang litratong yon? Hindi na. Halika, tagay. Tagay?